Ang tangi niyang ikinabubuhay, pangungopra na lubhang mapanganib sa katulad niyang nangangapa sa dilim. Para lang siyang ordinaryong magbabalat ng nyog. Pero ang kanyang ginagawa, napaka-peligroso sa isang katulad niyang bulag. Sa isang maling galaw lang kasi, maaari siyang mapahamak. Pila po di mo mabunot sa isa ka adlaw, lo? Di pareho na dos, tres, anak. Ito ang video na pinakamaraming nagtag sa aming programa sa linggong ito. Ang viral video ng isang bulag na lolo na nagbabalat ng nyog. Maglungag! Ako. Ha? Ako. Nadili makakita. Oh. Luto man. Nakita namin doon si tatay nagbubunot ng lubid pero hindi namin siya napansin kasi sino ba naman nag-aakala na isang matanda na nagbubunot ng niyog. Nagulat ako kasi bulag siya. Kahit bulag si tatay, nakakapagtrabaho pa din siya. Natagpuan siya ng aming team sa barangay Cocornon sa bayan ng Lupon sa Davao Oriental. Ang 69 anyos na si Lolo Mano. Maaga pa lang, bumabangon na si Lolo para makapagsibak ng kahoy. Nagagamitin niya sa pagluluto. Marahang kinakapa ang pinaapuyang bunot ng nyog para malaman kung sakto ang init. Bala-bala lang. Pati paghiwa niya ng gulay, tansyahan. Ang kutsilyo, iniipit niyang maigi sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Maliya, ang hunting ako sa di iplastar kay aron dili ko masamad. Unya, ako ni hinayon pag ad-ad aron nga makuan ko ni siya mahuman. Ano tayo, luto na ba? Pagbabalat ng nyog, ang hanap buhay ni Lolo. Kinokontrata siya kapag may babalatan. Kung wala naman, pumipirmi lang siya sa bahay. Kung naay gusto magpabunot, karon nga nako kamaon ako, anhion ako, kuhaon kog motor, sakyan ko nila. Pagdating sa koprahan, si Joffrey na ang nagtulos ng patalim na gagamitin ni Lolo sa pagbabalat. May tamang taas daw ang pwesto ng kutsilyo para hindi masugatan si Lolo. May isinusuot din siyang proteksyon para sa kanyang braso at hita. Okay ni, depensa ni nga dili masamad ang ako ang bukton sa bunot. Unya kini para nga depensa nga di kay magkahugaw kini akong kuan magud sa lahi man siya mubunot kay lahutay gani dili para sa ning para nato nga maig pananaw pero undang-undang yang papamunot. Ka diferensya sa bunot ni Nong John og sa lain, ugaw ang sa lain, kanog mayo og mata sinong John nga di makakita. Limpyo ang agi Nong John kay kuhaan man niya og tumoy. Hindi man nakakakita, mabilis at mahusay magbalat si Lolo. Pero paminsan-minsan, nasusugatan pa rin daw siya. dili akong kamot, usahay kini siya, musakit, basta gamay ra ang puntanan, dili musakit, pero daghang puntanan musakit. Nasa humigit kumulang 1,000 nyog ang kaya niyang balatan. Ang kanyang kita, 300 pesos kada araw. Maayo ning mamunot, kay bisa ginagmay ra imo makuha, makakwarta ka lang gihapon, makakaon ka. Mao to nga nagpractice tuod ko, nakamao ko ning bunot. Matapos ang mahabang araw sa koprahan, mag-isang binabagtas ni Lolo ang daang pauwi. Pero sa pag-ulian na, dili na ko ihatod. Magbaktas ako nga padong sa balay, na mga liko-likoon, madumdumang ko naman sa taon. Nakayapak na naglalakad sa mabato at maputik na daan. Nagbaktas ako, dili mang sinilas, kay magsinilas ko, dili man ko kadumdum sa dalan, kay masaag man ko nga tos bagnot, di man ko kadumdum sa hinlo. Nagtiniila lang ko, kay nakasiguro man gyud ko nga makaabot ko sa balay basta kay makasubay lang ko sa hinlo. Kapag may natitira pa siyang lakas, tinatapos niya ang iba pang gawaing bahay.
Inig waswas ani sa tubig nga o wala na sabon pag ana nako dili na siya mudangog. Pero kung paghikap nimo murag musangit bitaw inyag ana diha sa kamot kana siya nagkasabot limpyo na. Isinilang daw si Lolo Mano na normal ang paningin pero matapos siyang magkatigdas nung siya'y 3 taong gulang pa lang, nagsimula na raw lumabo ang kanyang mga mata kaya hindi na siya nakapag-aral. Unya ang akong mata ato gisigin ako piniyong tungod kay sakit man ipokrat. Magsige magpiniyong kay sakit man ipokrat sa adlaw. Pagtuntong niya ng 12 anyos, tuluyan ng nagdilim ang kanyang mundo. Wala kung sila tungod sa kaluoy. Lingon sila nga kaluoy sa dimo pero saon wa man ta ni mahimo. Oo, lisod kayo oy. Dahil kapos sa pera, sa albularyo raw siya dinala ng kanyang mga magulang. Pero wala man yun, sabot man hinuon. 40 anyos na siya nung unang nakapagpatingin sa isang doktor o espesyalista sa mata. May paglaon pa unta ni Boy, pero wa man may kwarta. Kini, dili kayo dako ang gasto niini. Si Timira, wala mi ka opera tungod sa kapait sa among kahintang. Pero ang kanyang daigdig, lalo pang nagdilim. 2 taon na ang nakararaan nung siya'y pagbintangan sa isang krimen. Gipasangin lang pagyug ko sa akong bayaw nga giakuno ko nga kini ang ipapreso kay gibinuang ko niya ang akong anak pero dili na tinuod. Gibistigar ko. Pagbistigar sa pulis, dili gyud tinuod. Wala ebidensya nga nakita nila. Mahinungdan nga wa ko na to. Wa ko preso. Matapos mapawalang sala, nakauwi rin si Lolo Mano. Pero dahil na rin sa ibinintang sa kanya, pinalaya siya ng kanyang kapatid. Mabuti na lang daw at may kamag-anak pa rin siyang nagmalasakit, ang kanyang apo sa pamangkin na si Michelle. Nakita ko si Mano, karga-karga na yung gamit niya sa sako tapos may dala pa siyang sa kamay niya. Tapos sabi ko, Mano, asan ka punta? Sabi niya, dito ako kasi pinapalayas na siya eh. Tapos, sabi ko, Mano, sinong pupuntahan mo? Sabi, wala na kasing tumatanggap sa akin dito kasi ayaw na nila na dito ako kasi naghasa raw ako yung sabi. Sabi ko, Mano, punta ka na lang sa bahay. Sabi ko, sabi niya, wag na day, wag. Tapos sabi ko, Mano, hindi naman ako niniwala sa kanila eh. Tapos sabi niya, wag na, dito lang muna ako kasi may doon, may kuprahan din. Sa maliit na kubong ito pinatuloy ni Michelle ang kanyang lolo. Sira-sira na ang bubong nito. Turing ko kay Mano parang tunay ko na talaga na ama kasi wala na rin yung papa ko. Sa mga panahong pakiramdam ni Lolo, pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang kanya raw laging takbuhan, musika. Sa pagtuon sa gitar, naminaw ra gyapon ko sa akong mga bigo nga maayo mo gitar. Madalas din daw siyang naaanyayahang kumanta tuwing may okasyon, pero nangihiram lang siya ng gitara. Sa akong pagpractice, usahay kung naay mga kontis-kontis paryo, naay mga halad, pagkantahon ko sa akong umangkon, mukanta pug ko. Dahil matagal nang hindi nakapagpatingin si Lolo Mano sa doktor, ipina-check up siya ng aming team. Si tatay, may vision pa siya. Yun yung tinatawag namin na poor light perception. So kay sir, hindi niya maturo kung nasaan yung light, pero aware siya kung may light or wala. Useful para malaman ni sir kung gabi or umaga. Sa ngayon kasi, complicated na talaga yung mata and kung gumawa tayo ng surgery sa kanya, baka mas maglala pa, no? Or yung kaunting natitira, baka mawala pa. Binigyan din siya ng aming programa ng kaunting tulong, bagong bubong. Mano, may sorpresa sa'yo yung kapuso mo, Jessica Soho. Pukpuk ba ron? May nagpupukpok. Panda sa akong balay. Diba, anahaw yun. Ngayon pinalitan ng yero. Pasalamat kog dako ni sa iyang pagtabang nako, ipaayo niya ang akong balay nga to. Nya gabok pagyud ang sawog. At sarili niyang gitara. Mano, ito, kapain mo. Sani? Hala, kagwapo ani oy. Di man gikan. Ano yan? Gwapo mo sista. Napakahirap isipin kung paano siya nabubuhay sa dilim. Kaya tayong mga higit na nakakakita, magbigay dapat ng kaunting liwanag at pag-asa. Thank you
for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.